Dahil daw sa late na palaging umuuwi sa pamilya, itong si Justin, nako, nagawa siyang palayasin ng kanyang sariling ina sa kanilang bahay. Ang problema po kasi, ito palang si Justin ay madalas daw abuti ng hating gabi sa kanyang jowa. Kaya ang ending, sa tropa na raw siya muna nakikitira. Akala ko kaya, kaso nakikitira. Nangyari yan matapos na makipagsagutan nga kasi nitong batang si Justin sa kanyang nanay. Opo, ayan, pero magsisilbing eye-opener, ano? Itong ibabahagi sa atin ni Justin na 20 years old lang mula sa Quezon City. Hello, magandang tanghali sa'yo, Justin. Good afternoon po, Kuya Boy. Oo, ayan. Huwag ka mahihiya sa mga i-confess mo rito, ha? Sa mga aminin mo rito. At sigurado ako marami ring mapupulot na aral, ano, mula sa iyo. Yung mga, lalo na, yung mga kaidaran mo, mas bata pa na mga, medyo alam mo na, medyo kumukulit na rin at matitigas ang ulo. Justin, ang una kong tanong, ikaw ba nag-aaral pa? Hindi na po, Kuya Boy. Oh, ba't hindi ka na nag-aaral? 20 years old ka pa lang. Bale, nag-stop na po, Kuya Boy, gawa ng financial problem, Kuya Boy. Oo, may financial problem, hindi ka masuportahan ng mga magulang mo. May mga kapatid ka ba? Yes po. Meron po. Ano, mas bata, mas matanda? Ilan kayo? Tatlo. Pang ilan ka? Bunso po. Okay, so ikaw na pinakabata. Yung dalawang kapatid mo nakakatulong na sa mga magulang. Yes po, pero may sariling family na po, Kuya Boy. Yun, may sariling pamilya na rin. Kumbaga, hindi na rin talaga makafocus sa pagtulong sa, sa mga magulang ninyo. So ito, Yes isa po, pang Kuya Boy. tanong, gaano ka nakatagal na nakikisilong dyan sa tropam nyo? Dahil pinalayas ka na nanay mo. Kahapon lang po, Kuya Boy. Kahapon lang. Yan, okay pa yan no? Okay pa kung kahapon lang. Doon sa tropa mo, alam ba ng mga magulang niya na diyan ka nakikituloy? Alam naman po, Kuya Boy, pero hindi ko alam yung dahilan. Oo, alam naman na makikituloy ka muna. Oo, pero hindi nga alam yung dahilan kung bakit ganyan. Kayo ba, doon sa syempre, problemado ka na lumapit doon sa tropa mo. Baka naman nag-inom-inom pa kayo. Hindi po, Kuya Boy. Kasi wala rin pong pera. Oo, yun. Wala nga rin pera. Pero bakit nga ba? Ito na muna. Balik na muna tayo sa pinanggalingan ng problemang yan. Ang nanay mo kasi ay nagagalit sa'yo dahil sa late ka na palagi na umuuwi. Yes po, Kuya Boy. Doon ka lang ba talaga sa bahay ng girlfriend mo naglalagay? Yes po, Kuya Boy. Lagi lang po ako tumatambay sa kanila po tuwing gabi po. Oo, bakit ka nakatambay palagi sa kanila? May sarili ka namang bahay. Para lang po makita, Kuya Boy, tapos bonding po, ganun, Kuya Boy. Kaso yun na po, itong late. Pero syempre, Justin, hindi naman ako naniniwala na nito lang huli ka sinabihan ng nanay mo. Yun yung first time. Maraming beses pa yan. Gano'n na kayo katagal nung girlfriend mo? 3 years na po, Kuya Boy. Matagal na. So, gano'n na rin katagal na nagpapaalala sa iyo nanay mo na, Justin, wag ka naman umuwi ng hating gabi, umuwi ka na maaga. Actually, matagal na rin po, Kuya Boy. Simula po nagsimula po ako tumambay sa bahay ng girlfriend ko, Kuya Boy. Yung girlfriend mo ba may trabaho na? Nag-aaral ba? Nag-aaral po. Nag-aaral pa. So, anong ginagawa mo ron kung nakatambay ka? Paano siya makakapag-focus din sa pag-aaral niya? Wala, Kuya Boy. Tambay lang. Minsan tinutulungan ko siya sa mga niya, Kuya Boy. Saan? Mga assignment, gano'n. May naitutulong ka naman talaga o nakikipagkwento mas maraming kwento kaysa sa aral? Both, Kuya Boy. Ha? Both, Kuya Boy. Ayun na. Saan ka kumakain kapag ganong mga oras? Anong oras ka dumarating sa bahay nila? Kumakain naman po ako sa bahay, Kuya Boy. Then, dediretso na po ako sa kanila, Kuya Boy. Tapos abutin na po ako hanggang madaling araw. Madaling araw? Anong oras yung madaling araw na yan? Mga 2 po, Kuya Boy. 2:00 ng madaling araw? Yes, Kuya Boy. Sinong kasama nung girlfriend mo sa bahay nila? Kapatid niya po, pati mama niya po.
Hindi ka sinasabihan na umuwi ka na iho at kami na may magpapahinga na? Hindi naman Kuya Poy, medyo cool din po kasi yung mama niya Kuya Poy. Cool lang rin yung nanay. Gising din? Yes, yes Kuya Poy. Nakikipagtsikahan din sa inyo ng ganong oras? Minsan Kuya Poy, minsan umaalis din po yung mama niya Kuya Poy. Ng ganong oras din? Gabi po. Okay. Pero, syempre, sa atin manggagaling yung disiplina naman. Oras ng pahinga ng mga tao yan. Kahit ako, aso, magagalit ako sa'yo eh. Mapupuyat ako eh, kababantay sa'yo. Oo, dayo ka rin sa lugar namin. Aso ako Kaya kakahulan kita ng kakahulan eh. 'Di ba? Pero, yun lang. Sabihin na natin, Justin, for the past 3 years, aminin na natin, namihasa ka sa ganung gawi. Yes Kuya Na Poy. pwede, Tama no? naman po. Pwede. Saan ka Opo. nagtitigil? Doon sa bahay ng girlfriend mo? Nasa ano lang po kami Kuya Poy, sa sala, ganun Sa po. sala, ha? Ang tambay, hindi doon sa, hindi sa kwarto, ha? Yes po. Ano mga pinag-uusapan nyo? Ba't ka tumatagal lang? Sa isang buong linggo, gaano ka Wala, kadalas ano na lang Kuya nandun? Poy. Halos Kuya Poy, halos araw-araw po. Halos araw-araw. Oh. Yes Kuya Poy. Talagang kahit ako nga ang magulang mo, magagalit ako sa'yo. O si nanay, bakit feeling mo ay puno na siya sa'yo at pinalayas ka na nga? Ano sinabi ni mami mo nung Hindi pinalayas na daw ka? po, hindi na daw po ako nakakatulong sa bahay Kuya Poy. Sumagot ka pa eh. Di ba? Sabi mo naman sa magilit ka. Oo. Oo. Ganun po, yung sinasabi, hindi na daw po ako nakakatulong sa bahay Kuya Poy. Oo. Tapos, ano yung sinagot mo? Ayun Kuya Poy. Sorry, sis. Ano yun? Sabi mo, huwag mo na maingay yung mga katabi mo dyan. Ay, sorry po. Oo. Ano yun? Anong sinagot mo kay nanay? Para magalit lalo. Sabi ko po, wala naman po akong ginagawa. Wala kang ginagawang masama. Ginagawa mo naman yung parte mo sa bahay ninyo kahit papano. Yes po. Oo, kasi kapag ka nagluto siya, si nanay, kakain ka. Yun lang yung parte mo. Pagkakain mo, alis na, punta na kay girlfriend, tama? Yes po. Di ba? Nakakahiya, di ba? Ginagawa nating katatawanan pero nakaka-insulto rin para sa isang ina. Ano ba ang trabaho ni nanay? Yung una isipin ko nagsabihin ko sa kanya. Sa ano po siya? Pabrika po. Oo. Sino kasama niyo pa sa bahay? Yung kapatid ko lang po. Ate ko po. Ate mo, tatay, wala na? Wala na po. Wala na si tatay. Anong sabi naman ng ate mo? Nagagalit din po. Ayun nga. May diferensya ba yung tenga mo? Wala naman po. O bahagi ka ng mga tinatawag na functionally literate? Alam mo ba yung ibig sabihin ng mga functionally literate? Nakakabasa, nakakasulat, nakakausap, pero hindi nakakaunawa sa sinasabi. Yung mga simpleng mga simpleng mga instruksyon. Bisa ka kaya Parang doon, gano'n na nga po. Justin? Parang Hindi matigas talaga ulo. bumabaon sa isipan mo yung mga sermon ni nanay, yung mga paalaala ni ate. Ate nga ba? Opo, ate. Yun, mga paalaala ni ate mo. Yan, yung mga ganyan, hindi talaga bumabaon. Anong feeling mo nga? Parang border ka lang sa inyo. Parang, Pag nare-realize ko Kuya Poy, nalulungkot. Pero medyo matigas po kasi ulo ko yung Poy. At kapag ka nalungkot ka, pupunta ka rin sa girlfriend mo. Yes po. Pupunta sa girlfriend, magtatagal ka na naman ng magdamag. Sa umaga, anong oras ang gising mo? Alas 2 ka na, alas 2 ka nanggagaling dun sa girlfriend mo? Tanghali na po. Anong oras sa tanghali? Mga 11 po. 11. Pagka 11, Yes. oras na ng pananghalian. Naku, timing naman. May makakain ka nun? May makakain ka? Meron na po. Swerte, no? Pagkagising mo, magmumumog lang, depende. Pagka sinipag, magmumumog. Kapag ka hindi, wala na. Kahit wala na. May nakahain na. Tapos, sa hapon, anong ginagawa mo sa bahay? Ano po, ML lang po. Mobile games po.
Nagmo-mobile games. Pagkatapos, hihintayin lang yung pag-uwi ng girlfriend. Ay, hindi. Maghihintay ka pa pala ng hapunan, ano? Opo. Ayun, maghihintay pa ng hapunan bago pumunta doon sa girlfriend. Ay nako. Ikaw ba hindi mo naiisip, Justin, na pwede ka na rin na mga maghanap ng mapagkakakitaan sa edad mong yan? Naiisip din po Kuya Poy. Oo. Kaso ano? Tinatamad din po eh. Minsan kasi no, pagka iniisip mo, naku, ako ganyan din ako minsan. Yung isip ako ng isip. Pero kapag kagagawin, sabi ko, wag na. Nakakatamad. Pero sa hinaba-haba naman ng panahon naman, Justin. Pambihira naman yan. Pero sige. Justin, alam mo, merong nakikinig sa atin mula sa San Pedro, Laguna na tawagin na lang natin siya, na si Kuya Arwin. Si Kuya Arwin Gargar para magbigay ng kanyang reaksyon dito sa ikinikwento mo. Okay? Na pinalayas ka ng nanay mo dahil nga rin sa katigasan ng ulo mo. Inaamin mo, wala ka naman talaga maidedepensa rin no? Okay. Eto, si Kuya Arwin Gargar, magandang tanghali sa'yo. Kuya Arwin? Kuya Arwin? Sige. Ayan, baka tinatamad lang si Kuya Arwin na sagutin yung natin. Justin. Justin. Hello? Yes po. Justin, pasensya na ha. Tinamad din si Kuya Arwin na magsalita eh. Pero mamaya, babalikan natin. Nakuha naman namin yung numero. Pero ito, hayaan mong basahin ko muna ang ilan sa mga reaksyon. Pero huwag ka ma-offend ha. Ha, Justin? Yes, Kung ma-offend ka man, siguraduhin mo na lang na tanggapin mo ito as constructive criticism. Okay? Constructive criticism. Basahin natin ang ilan sa mga mensahe dito ng mga kapatid natin. Sabi ni Gail Enriquez, bakit hindi ka na nag-aaral? Hindi ka pa maghanap din ng trabaho para matuwa naman ang nanay mo sa'yo. Malamang yung pinangde-date mo sa girlfriend mo, pera pa ng magulang mo. Mahiya ka naman, Justin. In short, tamad ka. Sabi ni Gail Enriquez yan. Yung bang pakikipag-date, nakakapag-date pa kayo? Justin? Yes po. Nayayaya mo pa siya ng date? Opo, pag nabibigyan po ako ng pera ni nanay. Binibigyan ka pa ng pera? Magkano binibigay sa'yo ni nanay? Paabot-abot lang po, 200, 300, yan. Okay. So parang sa'yo, okay na yun. Nakasurvive ka na ron. Opo. Paano yung mga pag-load mo sa cellphone? Baka naman nakalinya pa phone mo. Sorry po, ano po? Nakalinya ba phone mo? Negative po. Load. Hindi naman, load lang. Pwede na, kaya nakakalaro-laro rin. Sabi ni China Loresca, Justin, for your safety din ha. Kaya ganyan ang mama mo, wag kang magmatigas kasi eto pa, mothers knows best. Mother's Day pa sa Sunday. Umuwi ka na. Ang problema nga, Trina, pinalayas nga nung nanay to si Justin eh. Di ba? Yes po. Alam mo ba yon? Mag-Mother's Day na tayo, Justin. Opo. Kaya nga po nakakonsensya ako po eh. Kailan ka na lang ulit magtitigas ng ulo sa Monday na, sa eleksyon? Tapos na Mother's Day. Hindi na po, kaya po. Pero sana 20 years old ka na, Justin. Sayang yung panahon, sayang yung oras. Sabi ni Daisy De La Rosa naman, nako, yes po, kahit ako ganyan katigas ang ulo ng anak ko. Eto pa ha, sabi ni Daisy De La Rosa, binuntis ka agad yung girlfriend niya. Sila pa ang galit. Kaya sabi namin, magkanya-kanya na kami para matuto sila. Gusto mo pa bang umabot sa ganung senaryo naman? Po? Okay. Okay naman pala. Justin. Kasi ganito. Ito, ang reaksyon ni Daisy De La Rosa. Ganyan din ang reaksyon. Ganyan din yung naging sitwasyon dahil matigas din daw yung ulo ng anak niya. Nabuntis agad yung girlfriend. Sila pa yung galit. Kaya ang sabi ay magkanya-kanya na lang silang mag-iina.
'Di ba? O para matuto na sila ng mga maagang mga nagkabuntisan. O gusto mo pa bang umabot sa ganung senaryo? Justin? Nawala si Justin. Oh, pati si Justin nawala na. Oo, eto na muna si Arwin Gargar ng San Pedro, Laguna. Arwin. Hello po. Arwin. Alam ko kanina ka pa nakikinig, ano? Sige. Anong reaksyon mo dito sa kwentuhan natin kasama si Justin? Well, kasi po, bukod sa nasa poder pa rin po siya ng pananagutan ng magulang, huwag po tayong magmalaki sa magulang natin dahil po wala naman pong ibang gugustuhin ng magulang natin na ikakapahamak nating mga anak. Mm-mm. Sa tingin mo sa... Ako po, ano po? Go lang, kuya. Na-experience ko rin po kasi may anak din po ako na panganay na medyo lumayo ang loob sa akin dahil medyo napapagalitan ko siya madalas. Pero lahat naman ng sinasabi ko is para sa kanya. Mm-mm. At kung sakasakaling ginawa man ng mother mo na pinaalis ka ng bahay, for sure, nagtatanong-tanong niya kung saan ka rin pupunta at alam din niya na hindi ka naman talagang lalayo. Tinuturuan ka lang ng leksyon niyan para matuto ka sa buhay. Para matuto kang sumunod sa mga payo ng magulang sa'yo na para sa ikabubuti mo rin. Oo, pero alam mo ba, Kuya Arwin, aminin mo ba na nung mas bata ka rin, sabihin na natin, ilapit natin yung edad natin, kay Justin, nung 20 years old ka, merong kakulitan taglay ka rin noon. Opo naman. Opo. 'Di ba? Merong pero iba yung para naaasiwa ka lang sa mga paalaala ng mga magulang, naaasiwa ka pero kinukuha mo yung mga leksyon. 'Di ba? Napapasagot din tayo. Kahit ako kasi, Kuya Arwin, ganyan naging sumasagot din ako sa magulang ko. Ayan, pero hindi yung hindi yung talagang grabe. Yung iba kasi kung makasagot sa magulang, talagang bastusan, kung bastusan na. Pero sa kanila parang lang, kumakain lang ng mani. Parang 'di ba? Parang Meron pa nga pong may nangyayari rin po na lumalaban pa sa magulang. lumalaban pa. Po talaga. Yes, oo. Pero talagang para sa mga natin, para sa mga adolescents, ayan, o adolescents. Ayan, talagang dumadaan tayo sa ganyang mga teenager, ayan, mga early 20s, na mga edad. 'Di ba may katigasan ng ulo natin, Kuya Arwin, pero wag naman dumating doon sa punto na talagang sinusuwag mo na at talagang malalaki na yung sungay mo o sa mga magulang mo at nakikipagsagutan ka pa. Palamunin ka pa lang. 'Di ba? Katulad nitong kausap nga natin. Doon ka kumakain, doon ka natutulog. Yung papalan nanay mo nagbibigay ng allowance sa'yo. Hindi ka na nga nag-aaral. Wala ka pang hinahanap na trabaho, pagkakakitaan, pwede naman na 20 years old na, sumagot pa. Opo. At saka po, isa pa po dito, kung sarili mo nga pong magulang, 'di ba, nagawa kang paalisin dahil sa mga maling gawain mo. Ayun pa kayang nakikitira ka sa ibang bahay at hindi mo kadugo yung tinitira mo. For sure, mga few more days, talagang magagalit din sila sa iyo kung hindi ka magbabago ng Yan. pag-uugali mo. Bigyan mo lang ng 2-3 araw yan, Kuya Arwin, na doon nakikikain. Doon nakikisaksak ng cellphone, kumukonsumo na ng electric fan, mainit kumukonsumo ng kuryente na Ano ba naman yung kaibigan mo? May gaganon na, may tataas na ang kilay dyan. Totoo po yun. Totoo po yun. At ang mga magulang natin, wala naman pong ibang, hindi po nila gugustuhin na mapunta tayo sa maling gawain o maling, gusto lang nila maituwid ang pagkakamali natin para matuto tayo in the future kasi magagamit natin yung mga bagay na natutunan natin galing sa mga magulang natin. Tama, Kuya Arwin Gargar ng San Pedro, Laguna. At sana nga narinig mo ang lahat ng yan, Justin ng Quezon City. Kuya Arwin, maraming salamat sa pagtawag. Pwede pong bumate? Oo naman, sige, Kuya Arwin, go. Binabati ko lang po yung pamilya ko sa Birata, si Itang at mga anak namin, si Joshua, si Thea, si Kera, si Darling,
Itong mga magulang ko, parents ko, si mama at yung kapatid ko si Rap sa Hong Kong at yung ate ko na sa GMA din. Batiin mo na At ang sila ng bunso, pang ng tibo at tito ko. Mother's Day na sa Sunday. Happy Mother's Day sa asawa ko, kay Ate Ellen, kay nanay, kay mama, sa ate ko. Oh. At kay Diyos na aking buniko, iho, mahal na mahal ka ni Daddy. Yo. At kung ano man yung mga bagay na napapagalitan kita is part of ginagawa ko lang ang tungkulin ko bilang isang magulang para sa iyo. Mahal na mahal kita, hindi kita pagpapalit kahit kanino. Ikaw lang ang anak ko na lalaki. Mahal kita. Ayun po, salamat po. Yeah. Maraming salamat sa iyo, Kuya Arwin, ha. At syempre, nako, hindi nga po natin matawagan si Justin. Parang kanina pa siguro naglo-lowbat na yung phone niya. Baka nakikipag-usap pa doon sa tinutuluyan niya. Pwede po maki-charge. Baka hindi pa pinapayagan. Kasi nga nakikituloy. Pero alam nyo, no, ako naman na-appreciate ko naman yung mga straight na paraan ng pagsagot naman itong si Justin. Sabi ko nga sa kanya, mau-offend ka o hindi sa mga sa mga pag-uusapan natin. Pero alam niya kasi in the first place na mali nga yung ginagawa niya. Pero Justin, mas maganda na ikaw talaga at marapat lamang na ikaw ay magpakumbaba sa mga magulang mo. Ayan, at bilang paalaala rin sa mga bata, alam ko paminsan-minsan nauunawaan ko kayo. Nakakaasiwa kapag tayo ay sinisita ng mga magulang natin, 'di ba? Ng mga nakatatanda mga kapatid natin, lalo na kapag tayo ay feeling natin binata na tayo, dalaga na tayo, 'di ba? Parang wag mo yan, gusto mo nang lumayo, parang gusto mo na magkaroon ng sarili nyong rules. Pero syempre hangga't ikaw ay nanunuluyan sa bahay ng iyong mga magulang, kasama mo ang pamilya mo, may responsibilidad ka rin sa kanila. Okay, lalo na, simpleng-simple, yung pag-uwi ng tama sa oras. Akala nyo ba ang mga magulang kapag malaki ka na hindi nag-aalala na kayo ay nasa labas pa this oras ng gabi? Akala nyo ba ang mga magulang ay nakakatulog ng mahimbing, may pahilik-hilik pa kapag kayo ay nasa labas pa ng bahay habang sila nga ay nakahiga na? 'Di ba? Be considerate para sa mga anak. Be mindful sa mga choices na ginagawa ninyo. Lalo na, 'di ba? Mula sa panahon noon hanggang sa ngayon, delikado kapag this oras ng gabi. Kapag oras ng pahinga, magpahinga na. Wag nang magliwaliw pa dyan. Kapag oras magtrabaho, tumulong din kahit pa nga wala ka pang formal na trabaho. May mga responsibilidad tayo sa loob ng ating tahanan.